Sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan, itinuturing ng Philippine National Police na naging pangkalahatang mapayapang kalalampang barangay sa buong bansa. Naitawid din ng maayos ang eleksyon sa Negros Oriental at Libon Albay na nasa ilalim ng COMELEC control. Ang detalye kay Mar Gabriel. Ilang oras bago ang pagsisimula ng eleksyon, tinutukan na ni PNP Chief General Benamin Acorda ang sitwasyon sa buong bansa sa kanilang National Election Monitoring Center sa Campo Crame. Kasama sa mga binantayan nila ang sitwasyon sa Negros Oriental at sa Libon Albay na nasa ilalim ng COMELEC control. Karagdagang 1,478 na mga pulis ang idineploy sa Negros Oriental habang 479 na dagdag na tauhan ang ipinadala sa Libon Albay. So far, we are happy to report that as of this report, this press conference, wala pa tayong natatanggap na atrocities or violations of election laws since the last time or the reason that we effected the COMELEC control. Tinutukan din nila ang sitwasyon sa mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern, partikular na sa Mindanao, kung saan may mga naitalang insidente ng pamamaril at burning incident ng mga classroom na gagamitin sa eleksyon. 2 shooting incident ang naitala sa Bangsamoro Region, kabilang ang sa Dato Odinsin Suat, Maguindanao del Norte at sa Butig, Lanao del Sur, kung saan 3 ang nasawi habang 4 ang nasugatan. They have persons of interest and hinahamad pursuit operation is ongoing. We don't want any escalation of these problems. Andyan yung ating kapulisan ready to respond and hinahabol na yung mga suspects. 4 na insidente ng panununog ng classroom naman ang naitala ng PNP. 2 dito ang nangyari sa BARM, 1 sa Region 10 at 1 sa Region 5. Pinatutugis na rin ang nasa likod ng naturang mga insidente. Burning incidents will not in any way affect the electoral process na gagawin natin. Umabot naman sa 800 augmentation force mula sa NCRPO ang ipinadala sa Bangsamoro Region, habang nasa 1,200 na mga pulis na sinanay bilang electoral board ang nagamit sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. 39 na police electoral board naman ang nagamit sa lalawigan ng Abra, kung saan may halos 300 kandidato ang umatras sa pagtakbo. It's a culture na talagang nag-uusap ang mga elders and yung iba, 90, I think 90, more or less 90. Yung mga nag-withdraw na alis candidates ay subject for disqualification. So parang inunahan na lang nila. So parang kung tutusin, it's not really effective na magulo. Samantala, personal ding ininspeksyon ni General Acorda ang ilang polling center sa Quezon City, kabilang na ang Ponciano Bernardo High School sa Barangay Bagong Lipunan kung saan siya bumoto. Binisita niya rin ang Corazon Aquino Elementary School sa Batasan Hills. Nagtungo naman sa monitoring center ng QCPD si DILG Secretary Benhur Abalos para i-monitor ang eleksyon sa lungsod at sa buong Metro Manila. Sa kabuuan, may tuturing daw na payapa ang eleksyon sa buong bansa. Despite this, sabi niya, itutuloy namin eleksyon dahil upon investigation of the COMELEC and possibly by the police and the others and AFP, nakita nila very minor, hindi para hindi ituloy. Nakita ko, pinakita ko ng kapulisan natin ngayon ang kanilang ginagawa on the ground. We have deployed so many people on the ground. So far, so good. No? All in all, sir, we are confident to say that together with the other agencies, the election is so far going well and manageable, sir. Umabot naman sa 31 validated election-related incident ang naitala ng PNP sa buong bansa, habang 17 insidente ng vote buying na rin ang naitala. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.